balita sa umagang ito. Suspended ARMM Governor Saldi Ampatuan, pinayagan ng korte na muling magpalipas ng gabi sa ospital para tapusin ang kanyang medical test. Pero pinababalik sa kulungan mamayang alas 12 ng tanghali. Exclusive ang pagdidetalye sa sinumpaang salaysay ni Saldi Ampatuan kaugnay sa umuray dayaan sa Maguindanao noong 2007 elections. Pangulong Noynoy Aquino, hands-on sa pagsusulat ng kanyang talumpati para sa ikalawa niyang State of the Nation address sa Lunes. Bangkay ng sanggol na mataang inanod ng tubig sa isang pumping station sa Pandacan, Maynila. Mahigit 100,000 tao naglaro sa putikan sa taunang Mud Festival sa South Korea. Heart Evangelista nagsalita na tungkol sa pinag-ugatan ng alitan nila ni Marian Rivera. At Daniel Radcliffe, ano na kaya ang pagkakaabalahang showbiz projects pagkatapos ng Harry Potter movie series? Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na po ang mga unang balita. Pakiigang suspended armed Governor Saldi Ampatuan sa Philippine Heart Center pa rin nagpalipas sa magdamag para tapusin ang kanyang medical test. Pero pinababalik na siya ng korte sa Camp Bagong Diwa mamayang tanghali. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Babalikan po natin si Victoria Tulad. Nandiyan po siya sa Philippine Heart Center. Samantala, kaugnay ng balitang yan, mausap natin si Director Rosendo Dial, Hepe ng Bureau of Jail Management and Penology. Director Dial, good morning po. Good morning po. Opo, at si Arnold Glavio po ito, handa na hubang sunduin nyo si Saldi, si Governor, pabalik po sa Camp Bagong Diwa. Mamayang tanghali lang daw po siya dapat manatili sa Heart Center. Opo, yun po ang nasa court order na mananatili lamang siya doon hanggang mamayang tanghali. Opo. Tapusin po ang lahat ng kanyang medical procedure. Opo. Yung una po niya overnight, may court order po ba yon? Ano po yon? Yung una niyang pananatili sa Heart Center, yung unang gabi, may court order ba yung Director? Yun pong kagabi ay hindi po nalabasan ng court order yon, pero dahil po sa nakakabit lahat yung kanyang aparatos at sinasabi po ng kanyang attending physician si Dr. Tison na delikado po kung tatanggalin yung aparatos at ibibiyahe siya, may possibility na baka atakihin po siya sa puso. So, in-advise ng doktor kung maaari, wag muna ilabas. Kaya hindi rin po namin napilit na mailabas siya. Pero pinaalam po sa korte yon? Ipinagpaalam po namin sa korte yon. In fact, sabi ng ni Judge Solis ay mag-submit ng medical examination abstract, report at ipag-duly notarize. So, ito ngayon po, hanggang tanghalin lang siya. Okay na po ba yung security arrangement, Director Dial? Opo, maayos po yung ating security na nakalatag po kanya. Opo. Sa Camp Bagong Diwa ho ba, walang... may klinika ho ba kayo na nangangalaga ng kalusugan din ng mga detainee doon? Meron po kami yung mga doktor na nag-roofing at saka, pero wala ho kami kasing cardio doktor. Para po bantayan siya. So lahat ng nakadetaining sa inyo na may sakit sa puso, nilalabas po? Opo, pinapadala po namin ng hospital yun. Pero kung mga ordinaryo sakit lamang po, yung doktor na lamang po namin ang tumitingin na ibigay ng mga gamot. Okay, so ngayon po handang-handa na po ba kayo, Director, sa pagpapabalik kay Governor dito po sa Camp Bagong Diwa? Opo, actually, kagabi pa po yun. Dapat, inilalabas na nga po kagabi yun. Mag-alas 7, pero dahil humabol po yung abogado, dala-dala yung court order. So, nasa second floor na ho yata yung mga bantay namin, dala-dala siya. Tumigil po, pinasa muna yung court order at nang malamang authentic po yung court order, inakyat po ulit siya sa kanyang room. Sumusunod lang din ho kayo no, Director, yung mga inyong tauhan. Opo, talagang kami naman po talagang custodian lamang po ni Mr. Ampatuan. Kung ano ang sinasabi ng korte, yun lang po ang ginagawa namin. Okay. Director, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Director Rosendo Dial, Hepe ng Bureau of Jail Management and Penology. Balikan po natin ang ulat ni Victoria Tulad sa Philippine Heart Center. Victoria?
Kaya pinayagan ng korte na manatili dito sa Philippine Heart Center si suspended armed Governor Zaldi Ampatuan para matapos na ang mga pagsusuri sa kanya. Pero may ibinigay na deadline. Kailangan matapos ang mga ito ngayong tanghali. Alas 7 kagabi nang maglabas ng court order si Judge Jocelyn Solis Reyes ng Quezon City RTC Branch 221. Maaari raw manatili si suspended armed Governor Zaldi Ampatuan sa Philippine Heart Center para matapos na ang mga eksaminasyon sa kanya. Pero hanggang alas 12 ng tanghali pwedeng manatili sa ospital si Ampatuan. Kaya dapat na rin matapos ang angiogram sa kanya. Isang pagsusuri kung saan titignan kung may baramang ugat niya sa puso. Pero bago lumabas ang desisyon kahapon, handa na sana mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology na ibalik sa kulungan si Ampatuan. May nagpapasalamat sa desisyon ni Judge na pinagbigyan na pagpatuloy ang pagtingin kay Governor Zaldi. At sabi ko nga na kami ay tuloy-tuloy na susunod, magko-comply at kung sa anumang kautusan, order at alituntunin ng korte. Matapos ng mga test ay agad ibabalik si Ampatuan sa Quezon City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Wala naman daw problema kay Maguindanao Governor Toto Mangudadato ang desisyon ng korte dahil nagbigay naman ito ng deadline. Pero ang abogado niya at ng iba pang biktima ng Maguindanao Massacre na si Attorney Harry Roque, baka raw pumunta dito sa Heart Center mamaya para matiyak na masusunod ang court order. Kahapon ay inireklamo ni Roque ang kampo ni Ampatuan ng indirect contempt dahil sa pag-overnight nito sa ospital. Samantala, nababahala naman daw ang grupo ng mga prosecutor dahil ang pagpapa-ospital ni Ampatuan ay isang paraan lamang para makaiwas sa kanyang pagkakadetine sa kulungan. Pero umaasa naman ang palasyo na pahihintulutan ng korte na mailabas ang resulta ng lahat ng pagsusuri kay Ampatuan. Rhea? Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-uulat live mula sa Philippine Heart Center. Dating Justice Secretary Raul Gonzales, kumbinsido si Gloria Macapagal Arroyo ang nanalong Pangulo noong 2004 elections. Si Gonzales ang umupong co-chairman ng Board of National Canvassers noong eleksyon 2004. Darito ang report ni Maria Ausente. Habang umiinit ang mga aligasyong dinaya umano niya ang 2004 presidential elections, namataan ng GMA News si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo kasamang ilang piling kaibigan sa isang restaurant sa Malate, Maynila. Gayunman, di na siya nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanyang tagapagsalitang si Mighty Defensor, no comment pa rin daw munang dating Pangulo sa naging pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na di raw ligtas sa asunto si Ginang Arroyo sakaling mapatunayang nagka-hokus-pokus noong 2004 elections. Pero ang dating kalihim ng DOJ na si Attorney Raul Gonzales, matayog ang paniniwalang lehitimo ang pagkapanalo ni Arroyo. Kung kayo ba tatanungin, sino po ang nanalo ng 2004? Siguro. Sino yun? Ipinagtaka pa ni Gonzales kung bakit ang paglitaw ni dating election supervisor Lintang Bidol at ang pag-atake ni Zaldi Ampatuan sa kampo ni Arroyo ay nataon daw ngayong papalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Aquino. The baton is being held in Malacanang. Ang maestro sa Malacanang yan. There must be an ulterior motive here. Which is to cover up for their own failures. Atakin mo na natin kabila para they will not be able to counterattack anymore. Una nang iginiit ng DILG, voluntaryong sumuko sa gobyerno si Bidol. Hindi raw nila ito hinanap, kaya malisyoso raw ang mga akusasyong kinanlong nila ito. Ayon pa sa palasyo, wala raw naging kasunduan kay Ampatuan, kaugnay sa alok niyang maging state witness sa Maguindanao Massacre. Pero di pa rito natapos ang dating kalihim. Pinulaan niya si COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa pahayag nitong ang kliyente niya noong si Fernando Poe Jr. ang nanalong Pangulo noong 2004. I should not make this pronouncement. I think it's unbecoming for him to prejudge at this point in time. He is COMELEC. They might be the one to handle the investigation. Una nang sinabi ni Brillantes na handa siyang mag-inhibit oras na buksan ang investigasyon sa di umunay dayaan sa mga nakaraang eleksyon. Sa kabila naman ng mga ibinulgar niya, pinasasampahan ng ombudsman ng reklamong katiwalian si Bidol, kaugnay ng mga di umunay irregularidad noong 2007 elections. Para sa Unang Balita, Maria Ausente reporting. Nananatili namang mahigpit ang seguridad sa PNP Custodial sa Camp Crame, kung saan nakadetain si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol.
Ayon kay PNP Chief Police Director General Raul Bacalzo, nasa maayos na lagay si Bedol pero nananatiling bantay sarado ang kanyang selda. At gaya ng ibang detainee, kailangan daw sumunod ni Bedol sa lahat ng